Welcome mga katropa sa aking channel. Kung bago kayo sa aking channel, pakipindot naman yung subscribe button dyan at palike na rin para ma-update kayo sa mga bagong video na i-upload natin sa ating channel. Sa ating video, magbibigay ako ng 10 pinakamalalaking barko sa kasaysayan. At siguro, nasa isip natin yung Titanic, ano? Tara, simulan na natin mga katropa pits. Number 10. Pinakamalaking yate, Rev Ocean. Pagmamayari ito ni Kjell Inge Røkke, isang bilyonaryo sa Norway. Gawa ito ng Fincantieri SPA. Unang inilunsad ito noong 2019 at kasalukuyang ginagawa pa ito. May haba itong 183 meters of 600 feet at may bigat na 17,440 gross tonnage. May bilis din itong 11 knots o 20 kilometers per hour at kaya rin nito tumakbo hanggang 17 knots o 31 kilometers per hour. Meron din itong dalawang helipad at may crew member ito na 90 katao at tinatayang matatapos ito sa 2021. Number 9. Pinakamalaking sailing vessel, Great Eastern. Tinatawag din itong Leviathan at Great Babe. Pagmamayari ito ng J. Scott Russell and Company at gawa rin ito ng J. Scott Russell Company, Millwall. Unang inilunsad ito noong January 31, 1858. May haba itong 211 meters o 692 feet at may bigat na 32,160 gross tonnage. May bilis din itong 14 knots o 26 kilometers per hour. Naglayag ito ng 19,117 nautical miles, katumbas ng 22,000 miles bago ito magretiro. May crew member ito na 418 katao at kaya rin itong magsakay ng 4,000 na pasahero. Ito ay dinikomisyon noong 1889. Number 8. Pinakamalaking lake freighter, MV Paul R. Tregurta at tinatawag din itong Big Paul at Fancy Delancey. Pagmamayari ito ng Interlake Steamship Company sa Amerika. Gawa ito ng American Shipbuilding Company. Unang inilunsad ito noong February 4, 1981 at may haba itong 309 meters o 692 feet at may bigat na 14,497 net registered tonnage at 36,000 gross tonnage. At may bilis itong 15.5 knots o 28.7 kilometers per hour. Kaya nitong magkarga ng 69,000 tons iron ore at 64,637 tons ng coal. At may crew member din itong 23 katao. Ito ay aktibo pa hanggang sa ngayon. Number 7. Pinakamalaking barkong pandigma, USS Enterprise. Tinatawag din itong the Big E, Lucky E, the Grey Ghost at the Galloping Ghost. At ito ay pinakaunang nuclear-powered ship sa mundo. At pagmamayari ito ng US Navy. Gawa ito ng Newport News Shipbuilding and Dry Dock Company. Unang nilunsad ito noong September 24, 1960. May haba itong 342 meters o 1,122 feet at may bigat din ito na 93,284 long tons at 94,781 metric tons pag full load na ito. May bilis din itong 33.6 knots o 62.2 kilometers per hour dahil sa nuclear-powered engine ito. Kaya din niyang maglayag na walang refuel sa loob ng 20 taon. At meron din itong 5,828 na crew member at hanggang 90 na mga eroplanong pandigma ang kayang kargahin nito. Ito ay dinikomisyon noong February 2017. Number 6. Pinakamalaki passenger ship, Oasis of the Seas. Pagmamayari ito ng Royal Caribbean Group. Ginawa ito ng STX Finland Shipbuilder. Unang inilunsad ito noong 2009. May haba itong 362 meters o 1,188 feet at may bigat na 226,963 gross tonnage at may bilis din ito na 22.6 knots o 41.9 kilometers per hour. May crew ito na 2,200 katao at may passenger capacity rin itong 6,780 at ito ay aktibo pa hanggang sa ngayon. Number 5. Pinakamalaking bulk carrier ship, Valemax. Pagmamayari ito ng Vale SA Mining Company. Ginawa ito ng Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering ng South Korea at Jiangsu Rongsheng Heavy Industries ng China. Unang inilunsad ito noong 2011. May haba itong 362 meters o 1,188 feet at may bigat na 200,000 gross tonnage. At meron din itong deadweight tonnage na 400,000. May bilis din ito na 15 knots o 28 kilometers per hour.
May crew din ito na 22 katao at ito ay aktibo hanggang sa ngayon. Number 4. Pinakamalaking crane ship, Pioneering Spirit. Pagmamayari ito ng Suchet D'Exploitation Peter Shuttle NV. Ginawa ito ng Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. GOJE. Unang inilunsad ito noong January 26, 2013. May haba itong 382 meters o 1,253 feet at may bigat na 403,342 gross tonnage at may deadweight tonnage naman ito na 499,125. May bilis din ito na 14 knots o 26 kilometers per hour at may crew member ito hanggang 571 na katao. Ito ay aktibo pa hanggang sa ngayon. Number 3. Pinakamalaking container ship, MV Barsan. Tinatawag din itong Al-Muraik, Al-Nefud, Al-Zubara, Al-Dahna at Tihama. Pagmamayari ito ng UASC. Ginawa ito ng Hyundai Samho Mokpo. Unang inilunsad ito noong May 8, 2015. May haba itong 400 meter o 1,312 feet at may bigat na 195,636 gross tonnage at may deadweight tonnage naman ito na 199,744. May bilis din ito na 22.8 knots o 42 kilometers per hour. May crew ito na 35 na katao. Ito ay aktibo pa hanggang sa ngayon. Number 2. Pinakamalaking oil tanker o ULCC, Seawise Giant. Kilala din sa tawag na Happy Giant, Jerry Viking, Naknevis at Mont. Ang barkong ito ay pinakamalaking crude oil tanker sa mundo at pangalawa sa pinakamalaking barko sa kasaysayan. Pagmamayari ito ng Amber Development noong 2009 hanggang 2010, First Olsen Tankers Limited noong 2004 to 2009, at Loki Stream AS noong 1991 hanggang 2004. Ginawa ito ng Sumitomo Heavy Industries Limited, Yokosuka, Kanagawa, Japan. Unang inilunsad ito noong 1979 at may haba itong 458.6 meters o 1,504 feet at may bigat na 260,851 gross tonnage. May deadweight naman itong 564,650. May bilis din itong 16.5 knots o 30.6 kilometers per hour at may crew member ito na 40 katao. Ito ay dinecommission noong 2009. Number 1. At ang pinakamalaki sa lahat ay ang Prelude FLNG ng Shell. Ito ay pinakamalaking floating liquefied natural gas platform o oil rig at ginawa ito ng Samsung Heavy Industries Goji Shipyard, South Korea. Unang inilunsad dito noong December 2013 at may haba itong 488 meters o 1,601 feet. Ito ay may bigat na 300,000 gross tonnage at may deadweight tonnage naman itong 600,000. May crew member ito hanggang 220 at 240 katao. Kamakailan lang, ang operasyon nito ay hininto dahil sa problema sa backup generator nito o maaari rin sa problema dahil sa baba ng demand ng gasolina at krudo sa buong mundo dahil sa COVID-19. Ang naggastos ng Shell sa pagpagawa ng barkong ito ay humigit kumulang na $12 billion hanggang $15 billion. Kaya nitong magkarga ng humigit kumulang 660,000 tonelada ng langis kapag ganap na full load ito. Higit naman sa 5 beses ang bigat ng barkong ito sa aircraft carrier ng US. 13 beses naman na mas mabigat sa Titanic. Icebreaker muna tayo. Ano ba ang mas mabigat? Piso o barko? Comment down below mga katropa.